benepisyo ng Panginoon. Amen? Ganun talaga ang Panginoon. Kailangan mo lang ay sumunod sa Diyos. Ang topic po natin sa hapong ito, dahil ngayon ko lang ginawa yung outline ko, dahil sa ang daming iniisip kanina, nagbabawas na ng mga gamit, aayos kami. Nakalimutan ko yung outline ko sa kupang. Sabi ko, naku, lagot, Brother JB. Pero sabi ni Lord, ay pagkulang ka ng karunungan, humingi ka lang sa akin, bibigyan kita. Kaya may bagong outline ulit si Lord. Amen. Purihin po ang Diyos. Ang topic po natin sa hapong ito ay paano ba natin mapagtagumpayan ang mundo? How to overcome the world? Dahil ang mundo ay isa sa mga matinding kalaban ng mga Kristiyano. Alam niyo, mayroon tayong matinding tatlong kalaban sa buhay ho natin. Una, yung mundo. Pangalawa, yung mga sarili po natin. At pangatlo, yung tinatawag nating the stubborn adversary. Yung talagang mas matindi yan, no? Si Satanas. Meron siyang sariling gospel, meron siyang sariling synagogue, meron siyang sariling doctrine, meron siyang sariling fellowship, at meron siyang sariling teaching. Kompleto din siya, no? So, makikita po natin doon sa ating scripture, i-plus po natin, Brother JB, yung James chapter 4, verse 4. Ano ba ang description ng Bible patungkol sa world? What do you mean by world? No? Sabi kanina doon sa ating Bible reading ay wag nating ibigin, no? Wag nating mahalin ang mundo, wag ninyong ibigin ang mundo, anumang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng kamunduhan ay masasamang hilig ng laman. Ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. Ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Sabi rito sa James chapter 4 verse 4, "You adulterous and adulteress, do you know?" Pag sinabing adulterers or adulteress, ibig sabihin unfaithfulness. Na kung saan maraming mga Kristiyano na nagsisimba, laging nasa church, pero hindi sila nagiging faithful sa kanilang Christian life. Do you not know that friendship with the world is enmity with God or enemy? Whoever, sabi doon, therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. So kapag kinaibigan mo ang mundo, ay magiging kaaway mo ang Diyos. Balik tayo doon sa ating binabasa doon sa 1 John chapter 2, 15 verse 17. Kung inyo pong ma-observe po diyan, merong tatlong bagay na inilalatag ang mundo. At ito po ay tatlong bagay na kung saan pinapractice, no, ng mundo. Sabi doon ay makikita ho natin dyan ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, yung tinatawag nating lust of the eyes. At ang anumang isa pa, masamang hilig ng laman, no, lust of the flesh. At yung isa ay anumang pagmamayabang sa buhay, the pride of life. So yan ang tatlong sistema ng sanlibutan na kung saan ay pinapractice ito, no? Sabi doon, the Bible teaches that each of us has a number of enemies which will war against us as long as we live. Habang tayo nabubuhay ay meron tayong kaaway. Kaya sinasabi ko nga po sa inyo,
Isa sa matindi nating kaaway ay ang mundo. Talagang matindi ang labanan, matindi ang struggle pagdating po sa tinatawag na paghuhumaling sa paningin, sa laman, at maging kapalaluan sa buhay. Yun ho ang pinakamabigat na kalaban po. Number 1 po yan. Number 2 lang yung sarili natin. At number 3, intensity 3, walang iba kundi si Satan. So ito, at ang sabi dito ay many Christians today are defeated, not successful, no, not victorious. Bakit kaya? Naging defeated, not successful, not victorious. Kami nga ho ay matindi ho ang aming pinagdadaanan sa Landkupang. Di naman to chismis, kundi ito ay true to life story. Na kung saan, bire mo, kaka-EGR lang talagang nilapa ng leon. Alam niyo ba yung leon? Roaring lion. Sabi niya, kayo ay, sabi doon sa 1 Peter chapter 5, verse 8, ay be alert and vigilant sapagkat ay ang leon ay umaaligid, no? Umaatungal at naghahanap ng masisila. Kaya kapag yung Christian life mo, pagka aandap-andap, kapag mahina ka sa pananampalataya, ay nandyan ang kaaway, no? Nandyan yung lion, no? Yung devil, yung demon, si Satan, naghahanap siya ng masisila. Kaya mag-ingat ho tayo, no? Magbantay. Sabi niya, be vigilant and alert. So dapat maging alerto, maging mapagbantay ang bawat Kristiyano. No? Kasi pag hindi tayo maging listo, maging alerto at hindi tayo mapagbantay, ay talagang nandyan ho ang kaaway palagi. No? Alam niyo, napakatyaga yun. He is the accuser of the believers day and night. Napakatyaga niya, no? Seconds, minute, days, weeks, months, years. Talagang babantayan ka niyan. Kaya makikita po natin bakit hindi naging matagumpay ang mga Kristiyano. Hindi lagi silang defeated at hindi sila nagiging victorious sa kanilang Christian life sapagkat matinding kalaban ang mundo. Okay? So, ito po, makikita natin na ang sabi po ng description ng world, the world is the man-centered way of life which ignores God and operates by selfish principles and lives by ungodly standards. So, ibig sabihin, tinuturuan tayo ng sistema, no, ng mundo. Yung tinatawag na the world value system na tinuturuan ang tao na magiging selfish, no? Magiging greed, magiging ungodly. At marami pang iba ang nilalatag ang mundo. Pero dapat tandaan natin, bilang tayo mga Kristiyano, maraming mga principle ang Biblia, ang salita ng Diyos, na nilalatag din sa atin kung paano natin mapagtagumpayan ang mundo. At dito po, magkaroon ako ng points at magpipilas po ako ng isang points doon sa vision ng Land Church. We envision our church as caring, healing, restoring, and developing. Sabi doon, ano? Sabi diya sa vision natin? We envision our church is caring, healing, and restoring people. So, punta muna tayo doon sa care. Pipilasin ko. So, care, no? So, kailangan ay may 4 akong puntos diyan. C-A-R-E, care. Ayan. So, ano bang ibig sabihin ng care? So, bibigyan ho natin ito ng kahulugan. Connect, abide, return, and E stands for empowerment. Ayan. So, ito yung mga bagay na kailangan natin para mapagtagumpayan natin ang
mundo, how to overcome the world. Sabi rito, ang pagmamahal sa mundo ay kaaway ng Diyos dahil ang sistema ng mundo ay salungat sa sistema ng Diyos. Gusto ng ating Panginoon na sabi dito, utos ng ating Panginoon, huwag niyong mahalin ang mundo. No? Hindi yung ibig sabihin na tinutukoy yung planeta, kundi yung mga bagay sa mundo na nakakahumaling sa paningin, no, sa laman at nakapagbigay ng kapalaluan sa buhay at ang sistema nito. Huwag nating i-adapt, huwag nating mahalin dahil sinasabi ng salita ng Diyos, dapat mas i-priority natin yung mga magpasawalang hanggang mga bagay, no? Eternal values. Ito po yung tinatawag nating heavenly values. If there is earthly values, meron po tayong heavenly values na kung saan ang mga bagay na ito ay kailangan natin because God wants us to prepare for eternity. Sapagkat alam natin na ang mundo talaga ay hindi natin tahanan po yan. Amen ba? Ang totoong tahanan po natin ay nasa langit. We are not the citizens of this world. We are the citizens of heaven. Amen? Ang tunay na tahanan po natin ay ang langit. Heaven is a place of eternal life. Kaya sabi niya doon sa kanyang mga alagad, sa John chapter 14, sabi niya doon ay hindi lamang ito sa kanyang mga alagad, kundi ito rin ay para sa mga mananampalatayang katulad po natin. Sabi niya, huwag kayong mabagabag, huwag kayong mababalisa, huwag kayong malungkot o huwag kayong mag-alala sapagkat ako'y paroroon sa Ama, sa kinaroroonan ng aking Ama at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan upang sa aking pagbabalik ay isasama ko kayo sa kinaroroonan ng aking Amang nasa langit. So, hindi lang yun pangako sa kanyang mga alagad, kundi para po sa ating lahat po yun. Napakaganda ng pangako ng Diyos na kung saan yung tahanan po natin, which is heaven, is a place of eternal life. Kaya naniniwala tayo na pagkatapos ng kamatayan nating pisikal, merong buhay na nag-aantay sa atin because there is life after death. Amen ba? Naniniwala po tayo na kahit patay ka na, buhay ka pa rin sa Panginoon. No? Yeah? Kahit sabihin natin na wala ka na sa mundong ito, pero buhay ka sa Panginoon sapagkat ang tunay na anak ng Diyos na nagmamahal sa Kanya at nananatiling tapat sa Kanya hanggang wakas, ang siyang maliligtas, ay ang kanyang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Amen po ba? Sino ba gusto sa ating ang pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay? Lahat po tayo, no? Ang sabi po dito ay, ito yung tatlong sistema na pinapractice ng mundo. At marami pong mga Kristiyano na nagpa-practice ng sistema ng mundo. Kagaya ho ng pag-iinom, ng social drinking. Kagaya ho ng pagpaninigarilyo, no? Naalala ko isang kapatiran, pag dumating si pastor, tinatago yung sigarilyo. Kung minsan, nasa loob ng CR, lalabas lang para maninigarilyo. No? So, ano pa yung mga makamundong mga bagay, yung gawaing makalaman? Yung mga iba't ibang klaseng uri ng kasalanan, ano? So marami pong dinidescribe ang Book of Timothy chapter 3 na itong huling mga araw ang mga tao ay hindi na makadiyos. Ang mga tao ay nanlalamig sa kanilang pananampalataya. Ang mga tao ay nahuhumaling sa mga material na bagay. Ang mga tao ay imbis na mahalin ng Diyos, minamahal ang pera. Sinasamba ang pera. Ang tao ay wala ng respeto sa kanyang kapwa. No? Maging ang mga kabataan sa magulang, walang respeto. Maging ang mga tao ay nagiging palalo. No? Namumuhay sa walang taros na pagsasaya. Ganyan ngayon yung sistema ng mundo. No? Yung sitwasyon ng mundo. Ibig sabihin, palala ng palala yung sistema ng mundo. Pasama ng pasama.
Ngayon, kapag ka ikaw ay isang tunay na Kristiyano, ay lumalaban ka. Merong resistance. Amen po ba? Kapag dalawa lang klaseng uri ng tao na backslider. Una, yung tao na kung saan ay wala ng struggle sa kanyang Christian life. Hindi na nagre-resist. No? Hindi na lumalaban. Ibig sabihin, bawat ginagawa niya, nag-grieve ang Holy Spirit. Nalulungkot ang Holy Spirit. Kapag nalulungkot ang Holy Spirit at kapag hindi natin binibigyan ito ng kaluguran ng Holy Spirit, unti-unti yung kapangyarihan niya kumakalas sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya ang isang Kristiyano o isang tao na walang conviction o walang struggle, personal struggle sa kanyang buhay, siya yung tao na kung saan lumalangoy sa kasalanan. Manhid sa kasalanan. Hindi niya alam yung kanyang ginagawa. At yung isang klaseng uri ng backslider ay itong taong ito, meron siyang struggle. Merong conviction pa ng Holy Spirit sa kanyang buhay. Kinakaugnay pa siya ng Holy Spirit. At lumalaban siya sa temptation, sa deception ng kaaway na kung saan nilalatag ng mundo. Ito yung taong lumalaban, nakikibaka. No? At makikita ho natin, itong taong ito ay, Lord, iniisip niya kung gagawin ko kaya ito, anong mangyayari? Kung hindi ko gagawin, anong mangyayari? Huwag ko na lang gagawin kasi alam ko na hindi ito nakakalugod sa iyo. Alam ko na ito po ay kasalanan. Alam ko na kung saan ay nagbibigay ito ng kapighatian sa banal na Espiritu. At minsan, masasabi natin, dinadjudge natin yung tao, ay, wala na si ganito. Nabalitaan natin, nalaglag na siya sa kanyang Christian life. Wala na talaga, hindi na siya nagpakita. O sabihin natin, nag-backslide na talaga siya. Totally backslide. Pero araw-araw, alam nyo mga kapatid, araw-araw, may struggle po tayo. Bawat isa sa atin. Nagbabackslide din tayo. Within just 5 minutes, nagbackslide ka, nagalit ka. Meron mo, magpipreach yung mister mo sa LAN, tapos inaway mo. So, struggle yung preacher. Ano ba? Susundin ba kita, Lord? O sino ba susundin ko? Halimbawa lang yun. Diba? Sino ba susundin ko? May struggle yun eh. Diba? Nakikibaka ka, nakikilaban ka. Kasi kung hindi ka nakikibaka o hindi ka nakikilaban, talo ka. Amen? Talo ka. Nakakascore na naman yung demonyo sa'yo. Naka 1 point na naman ako kay Brother Raul. Sabihin ganon. Da? Yung hindi ka lang mananalangin, backsliding na yun, spirit na yun. Sabi ng isang kapatiran sa akin, Pastor, hindi mo na ako sisimba. Ikaw, gusto mo yan eh. Desisyon mo yan eh. Pinili mo yan eh. Hindi kita pakikialaman dyan. Pero pag hindi ka makakabalik sa church, problema mo yan. Hindi ko problema yan. Nag-isip. Nag-isip. Ibig sabihin, ano ibig sabihin nun? Nang hindi ka umaattend sa gawain ng Panginoon, ibig sabihin, nagpa-practice ka ng backsliding spirit. Pag hindi ka nakakabalik, problema mo yan, di ko problema yan. Accountability mo yan. Kinabukasan, nag-text sa akin, Pastor, babawiin ko na yung sinasabi ko, magsisimba na ako. Amen ba? Hindi, subukan yung hindi kayo umattend ng gawain. 1 linggo, 2 linggo, anong pakiramdam nyo? Okay lang? Hindi okay yon. Wala kang prayer, wala kang Bible, ano tawag dito? Ginagawa natin, devotion. Devotion, di ba? Ang tawag dyan ay spiritual discipline. Dinidisiplina natin yung ating sarili na kung saan talagang ayaw ng laman mo, tinatamad kang manalangin. Tinatamad kang magbuklat ng Bible mo. Pag nakita mo pa lang yung chapter, inaantok ka na. Hindi ka pa nga nagbabasa. Hindi ka pa nga nagsisimula, inaantok ka na. Di ba? Parang, alam mo yun, may pabigat sa mata mong hindi mo maintindihan. Di ba? Struggle yun.
Kailangan mo lumaban. Kasi pag hindi ka lumaban, talo ka. Kaya nga, matyaga yung demonyo, binabantayan ka eh. Sa prayer life mo, sa devotion mo, si Raul hindi nag-pray. Nako, sabi niya. Di ba? So, hindi nagsimba. Tapos 2 linggo na nang hindi nagsimba. Tapos sasabihin ng Satanas sa kanya, pwede naman na. Bakit? Hanggang naging president na, tuloy-tuloy na. Hanggang hindi na nagsisimba. Pwede naman palang hindi magsimba. Pero hindi dapat sa tunay na Kristiyano, hindi ka dapat mawawala pag-araw ng linggo. Kasi utos ng Panginoon yan, Hebrew 10:25. Huwag nating kaligtaan ang pagtitipon o pagdalo sa gawain ng Panginoon sapagkat dito tayo pinapalakas sa ating pananampalataya sapagkat malapit nang dumating ang Panginoon. Amen. Hindi na kailangan sa mga nagmamahal sa ating Panginoon, hindi na kailangan i-memorize yan. Alam mo na yung part mo. Pag araw ng linggo, nandoon ako, hindi ako pwedeng wala. Di ba? So, purihin ang Panginoon, no? So, meron tayong mga spiritual discipline na ginagawa. Para para lalong makita ang pagiging makadiyos sa buhay natin. Yun ang advantage noon. So makikita natin, sabi doon, ay yung tinatawag nating letter C, connect. Connect. Dapat nakakonect ka. No? Ang cellphone na naglo-lobat, anong gagawin mo? Narinig mo yung alarm ng lobat. Ting, ting, ting. I-charge, i-connect mo sa charger. Pagka ang cellphone mo ikaw ay may tinitingang research sa internet, tapos nawala yung internet, anong mangyayari? Mawawala sa signal. No, naglo-loading o nagbabuffing. Buffering yung yung signal, umiikot. So, ganun din, no? Dapat nakakonect tayo sa Diyos. Nakakonect tayo saan? Saan tayo nakakonect? Sa dakilang pastol. Amen ba? Sa dakilang pastol, sa great shepherd, no? Kasi ang mga matured Christians ay hindi yan naghihiwalay sa shepherd. Kapag subukan natin itong mga sheep na ito, subukan natin ilang araw lang mahiwalay sila doon sa shepherd. Ano mangyayari? Maliligaw sila ng landas. Ano pa? Mapapahamak sila. Ano pa? Hindi sila makakauwi. Hindi marunong umuwi yung tupa. Ano pang mangyayari sa kanila? No? Mawawala sila ng tuluyan. Kapag ka hindi ka nakakonect sa Great Shepherd, no, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ganon din. Pag hindi kayo nakakonect sa mga pastor, mawawala kayo. Pag hindi kayo nakakonect sa pastor, ang sheep o ang tupa hindi nakakonect sa shepherd, mamamatay. Totoo yan. Mamamatay. Kaya ang mga matured na mga sheep ay nakakonekta, laging nakadikit sa shepherd. Bakit to? Bakit kailangan natin lagi tayong nakakonect sa shepherd? Ang ganda ng description ng Psalm 23. The Lord is my shepherd. I shall not want. Wala akong ibang pangangailangan pa. He makes me lie down in green pasture. Lahat yun, basahin niyo po yun. He leads me beside quiet waters. He restore my soul. Ibig sabihin, ang shepherd, dinadala ka sa green pasture. Ginadala ka sa isang matahimik na lugar. Nere-restore ka niya. Kailangan ng restoration ng sheep, ng mga tupa. Kaya ang ating Panginoon ay nalintulad siya sa mabuting pastol. Sabi sa John chapter 10, ako ang mabuting pastol at kayo ang mga tupa.
Kaya ng ating Panginoon, nung nakita niya ang maraming tao, siya po ay nahabag. Dahil ang mga taong ito ay walang nangangalaga. No? Sila po ay pagod. No? Sila po ay gulong-gulo ang kanilang buhay at walang shepherd na nag-aalaga sa kanila. Anong sabi po ng Jeremiah chapter 3:15? Sabi niya sa mga taga-Israel, sabi niya, bibigyan ko kayo ng pastol na siyang mag-aalaga sa inyo. Ang pastol na ito ay nagmumula sa aking puso. Amen. Kaya mga shepherd, ay dinadala niya tayo sa green pasture. Nire-restore niya. Yan ang trabaho ng shepherd. Even though I'll walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Hindi ako matatakot dahil kasama ko ang pastol. Ang shepherd. Yeah. I will fear no evil. Sabi doon, you prepare, sabi doon, a table before me in the presence of my enemies. Ibig sabihin, ipinagtatanggol. Si David, isa siyang shepherd. Alam niya ang animal kingdom. Alam niya kung anong pangangailangan ng isang tupa. Alam ni David dahil naging shepherd siya. No? Kapag sabi niya, ang dulang ay laging nakaamba sa kaaway. Kaya sabi niya, ay kay King Saul, ay alam mo, ako, tagapag-alaga ako ng tupa namin. Mahusay akong tagapag-alaga. Kapag ka tinatangay ng oso o ng leon, ang batang tupa, inaagaw ko ito sa kanyang mga bunganga. At pinapatay ko ang leon o ang oso, binubuka ko yung bunganga niya at hinihila ko pahiwalay. So ganun siya kalakas ang binibigay sa kanya ng Diyos bilang isa siyang mabuting pastol. Naranasan niya, no? Naranasan niyang mga laga. Kaya ang Diyos, mararanasan natin kung paano tayo alagaan ng ating Panginoon. Amen. Amen. He prepares a table before in the presence of my enemy. Sabi doon. My cup overflows, your rod and your staff, they comfort me. Pagka ang tupa matigas ang ulo ay kinakalawit, no? Ng tungkod. Oh, wag ka dyan, dito ka. Tinutuwid. Kaya yun ang trabaho ng shepherd, no? Tinutuwid. Tinutuwid tayo. Tinutuwid tayo ng Diyos. Tinutuwid tayo ng mga pastor. Sabi doon, surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Tingnan lang ho natin yung mga benefits na yan ng isang good shepherd. Paano niya tayo inilagaan ng Diyos. Ganon din yung mga pastor na yan, kung paano tayo alagaan din ng mga pastor sapagkat hindi nila tayo dinadala sa kapahamakan, kundi dinadala nila tayo sa kabutihan, sa katuwiran. Amen? So, ganyan ang mabuting pastor. Kaya talagang hindi mo maiisip na may mga tupang matigas ang ulo, suwail, kahit kalawitin mo talaga. No? Kaya kami ngayon ay talagang maraming suwail sa amin. Talagang sabi ko nga kay JB, ilan na lang natira? 2, 3? 3. Sa 2, 3 na yan, doon tayo magsisimula, sabi ng Diyos. Amen. Sabagat yung 3 na yan, yun ang mga tapat na nagmamahal at sumusunod sa Diyos. Amen. Yun ang mga namumuhay sa katuwiran. Yun ang hindi namumuhay sa sistema ng sanlibutan. Hindi nakikiayon sa sistema ng sanlibutan. Kaya sabi ng Panginoon, sabi niya, hindi lang wag nating mahalin ang mundo, kundi wag tularan ang mundo. Wag nating tularan ang mundo. Wag ninyong tularan ang mundo
pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Ano ba yung pag-uugali ng mga tao sa mundong ito? Magbibigay ako ng ilan. Ang sabi ng mundo ay matakot ka. No? Meron nga ditong umaattend, no? Hindi na siya umaattend taga Antipolo. Sabi niya, meron akong fear, kaya hindi ako makaalis sa bahay. Ano bang takot meron ka? Hindi niya sinasabi. Pero meron daw siyang phobia o meron daw siyang takot. Siguro, baka merong nangyari sa kanya nung nakaraan, hindi natin alam. Pero sabi ng mundo, matakot ka. Ano pa sabi ng mundo? Sabi niya, mag-alinlangan ka. Mag-isip ka ng mag-isip, mag-worry ka ng mag-worry. Ano pa sabi ng mundo? Malungkot ka. Yan ang sabi ng mundo. Malungkot ka, sabi niyo noon, magreklamo ka ng magreklamo. Yun ang sistema ng mundo. Ano pa? Huwag kang magpasalamat. Yeah? Huwag kang magpasalamat. Sabi doon. Ano pa? Magalit ka. Magtanim ka ng sama ng loob, hinanakit, at puot. Maghiganti ka. Magsalita ka ng mga masasakit na salita. Harsh words. Slanderous words. Sige lang. Ganun ang mundo. No? Ino-offer niya lahat. Huwag kang magpatawad. Yun ang matindi. Huwag kang magpatawad. Ano siya? Siniswerte? Di ba? Papatawad? Sabi ng mundo, hanggat hindi humilom ang taga sa bato, tandaan mo yan. Hindi kita patatawarin. Pero, what Jesus and the Bible tells us to do, sabi niya, do not fear. Fear not. Huwag kang matakot. Ano pa? Do not worry. 3 beses niya inulit yan sa Mateo 6. Ano pa? Huwag kang malungkot. Hindi, ano sabi niya? Rejoice always. Kagaya ng kinanta natin kanina, rejoice always. Ano pa? Huwag kang magrereklamo, sabi ng mundo, pero sabi ng salita ng Diyos, in everything, give thanks. Di ba? Sa lahat ng bagay, magpasalamat ka sa Diyos. Amen? Di ba? Ang sabi diyon ay, mag-alala ka. Isipin mo ng isipin yung kinabukasan mo. Wala kang gagawin, kundi isipin mo na lang. Pero sabi po ng salita ng Diyos, give all your worries and cares to God, for He cares about you. Diba? Lahat ng mga worries mo, ibigay mo sa Diyos at siya nang bahala sa lahat ng mga alalahanin mo. Ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ng mundo? Huwag kang magpatawad. Pero sabi ng Panginoon, forgiving one another. Dapat magpatawad tayo. Amen? Amen? Sabi noon, huwag tayong magtanim ng galit, ng puot, sabi ng mundo. Pero sabi ng salita ng Diyos, get rid of all bitterness. Sabi doon, rage, anger. No? Lahat yun, alisin natin. Sabi mo ng ating Panginoon. Yeah? Maganda yung sinasabi. Maganda yung mga value system, spiritual value system na tinuturo sa atin ng Panginoon. Ang dami niyang nilalatag kung isa-isahin natin yan. Hindi natin maubos yan. Pero makikita natin na when it comes to moral and spiritual, the Bible, which is the Word of God, is our final authority. Ang salita talaga ng Diyos, napaka-sufficient yan. Hindi talaga nagkukulang yan. Kumpletong-kumpleto. Nandiyan. Basahin mo lang. Unawain mo lang. Nilalatag na ng Diyos ang lahat ng mga principles na yan. Kailangan mong basahin, unawain, at i-practice, ipamuhay. Amen? Mahalaga yan, mga kapatid. Kaya, mahalaga yung tinatawag nating connect. Letter A, yung tinatawag nating abiding. No? Sabi doon sa John chapter 15, verse 5, sabi doon, if you remain in me and my words remain in you,
Apart from me, you can do nothing. Kapag kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa sa buhay na ito. Kaya dapat lagi po tayong naka-abide para magiging matagumpay tayo. Hindi lang tayo nakakonect sa Diyos. Lagi tayong nananatili, abiding in Christ and in His Word is very important para mapagtagumpayan natin ang sanlibutan. Dahil sabi niya, ang sino mang manatili sa akin ay mamunga siya ng masagana. Kaya nga may mga tanong dyan eh. Sabi ng mga commentaries, bakit daw ang tagal-tagal na sa Land Church, hindi nagbubunga? Tagal-tagal umaaten. Bakit kaya? Sama pa rin ang ugali. Bakit kaya? Sabi daw sa commentary lang yon. Pero sa totoo lang, bakit? Kasi hindi nga nagbubunga. Kasi ano bang bunga tinutukoy ng Diyos doon? Yung bungang nananatili. Amen? Pag hindi ka nagtuturo ng salita ng Diyos, pag hindi ka nagdi-disciple, hindi ka magbubunga. Dahil ang pag-aalaga ay isang epektibo ng pagdidisipulo, caring. Amen? Kasi pag nagtuturo ka, inaaral mo yan eh. Naiintindihan mo yan eh. Pero kung hindi ka nagtuturo, wala kang ginagawa, hindi ka magbubunga. Kaya kailangan natin ang discipleship. Bakit? Para maiwasan natin yung stagnation sa church. Yung stagnant. Kung kami nga nangangaunti, dito may mga bakante rin ng upuan. Kaya kailangan masolusyonan, kailangan mag-double time, kailangan kumilos dahil ang mundo mabilis mag-disciple din. Diba? Mas mabilis sa mga Kristiyano kasi matindi ang hatak ng ng mundo, ng uso ng mundo. Kaya mahalaga, sabi niya, kapag kayo mananatili sa akin, kayo ay magbubunga. Kapag ang sanga ay hindi namumunga, anong ginagawa? Pinuputol. So, matutuyot siya at igagatong. Hindi naman tayo papayag na ipanggatong tayo. Dapat talagang sisikapin nating magbunga tayo. So, may mga factors, ang mga Kristiyano na hindi siya nagbubunga. Ganun din sabi sa akin ng pastor sa Commonwealth. 20 years na siyang umatin, pastor, pero hindi pa rin nagbubunga. Ano kaya gagawin ko rito? Sabi ko, tigpasin mo kayo. Hindi. Sabi ko, yung hardinero, sabi ng Diyos, hindi naman nagbubunga yung puno ng igos na yan eh. Hindi. Bigyan natin ng pagkakataon. Bigyan natin ng 3 taon. Pagkakataon. Mamumunga yan, mamumunga. Yeah. So, tiyaga, no? Ang pagdidisipulo ay proseso. Tiyaga. Talagang matinding pagtsatsaga. Lahat. Igugugol mo lahat ng paghihirap, sakripisyo. Lahat yan. So, mahalaga, ang abiding in Christ and in His Word. Dahil ang salita ng Diyos, ang siyang nagpapaalala sa atin para hindi tayo magkasala. Ang salita ng Diyos, ang siyang gabay at tanglaw at ilaw sa ating mga daraanan para hindi tayo maliligaw ng landas. Amen. And then, letter R, return. Pag nagkasala ang isang Kristiyano, bumabalik tayo sa 1 John 1:9. Yeah? Kung ipapahayag natin ng ating mga kasalanan, siya ay tapat at handa tayong patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating mga kasalanan. Pero,
Everyday ho, nagkakasala po tayo. Walang exempted. Amen? Paano natin mapagtagumpayan yan? Sabi doon sa letter R, return to the altar of prayer and repentance. In Psalm chapter 51, verses 10 to 12, ang sabi ni Haring David, lagi niyang panalangin, create in me a clean heart, O God. Wala kang magawa, kundi magpakumbaba ka sa Panginoon, lumuhod ka at umiyak sa Diyos. Lord, create in me a clean heart, O God. Puso ko'y dalisayin mo, O Diyos. At bigyan mo ko ng isang diwang matuwid. Huwag mong hayaang lumayo sa iyo o sa akin. Banal na espirito'y mananatili. Galak ng kaligtasan naway manumbalik at bigyan mo ko ng isang diwang matuwid. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and grant a willing spirit to sustain me. Araw-araw, nagbabackslide tayo mga kapatid. Yeah. Nalalaglag yung bunga ng banal na espiritu. Naalala ko yung isang nanay na pagka nagalit sa mga anak ay sobra. Pero tinagurian silang Christian family. Kompleto sila lagi. Ang sabi ng panganay, si nanay talaga, ba't ganun bumabagsak yung bunga ng espiritu, talaga nalalaglag, wala sa kanya yung pasensya pag nagagalit. Bakit kaya ganyan si nanay? Nag-usap-usap yung mga magkapatid. Sabi ng isa, meron akong naisip. Yung bunga ng espiritu, ipaprint natin sa computer shop, tapos ilagay natin sa frame, tapos ilagay natin, lagyan natin dito sa lahat ng sulok ng bahay natin, lagyan natin ng frame. Pag nagalit si nanay, tuturo natin yun. Oh, yan, nay. Titigil yung nanay niya. Magkakaroon ng pasensya. Kasi, nay, yung bunga ng banal na espiritu, ayan oh. Minsan nawawala po yung pasensya. Amen. Amen. Talagang tinetest ka ng kaaway kung hanggang saan ang iyong pasensya. Kakapray mo lang, Lord, bigyan mo ko ng mahabang pasensya. Tapos pagkatapos ng prayer mo, ayan na naman. Ha? May tukso na naman. Talagang sinusubukan yung pasensya. Lord, kakapray ko lang, ano ba yan? Parang mauubusan ako ng pasensya. Kaya kailangan natin, lagi tayong bumalik sa altar ng panalangin ng pagsisisi. Para mapagtagumpayan natin ang pita ng laman, gawa ng laman, at ang mga bagay na makamundo. And then, last, yung tinatawag nating E, empowerment. Or tinatawag nating spiritual empowerment. So, spiritual empowerment refers to the strength and ability given to believers by the Holy Spirit to live a life pleasing to God and fulfill His purposes. Po sabi sa Ephesians chapter 6 verse 10, be strong in the Lord and in His mighty power. May mga bagay sa buhay natin na hindi natin kaya. Kailangan natin ng kalakasan ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng strength. Wala tayong gagawin. We don't have on our strength to do everything. Ialaw natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, empowerment of the Holy Spirit. Not by might, not by power, but by Spirit, says the Lord. Kailangan natin ang lakas, empowerment ng Holy Spirit. At ang isa sa mga produkto ng empowerment of Holy Spirit ay walang iba kundi ang siyam na bunga ng banal na Espiritu. Amen. Kailangan mapuspos tayo, kailangan ma-empowered tayo ng banal na Espiritu para mapaglabanan po natin
ang sistema ng mundo. Kaya sabi niya rito, ay, ano po ang sabi sa Romans chapter 12? Pwedeng i-flash natin. Maganda yung sa Romans chapter 12. Chapter 12 verse 2. Ayan. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So sinasabi ni Apostle Paul na kailangan matransform ang ating pag-iisip. Madali ba mag-transform? Madali ba mag-transform? Ang sabi ni Dan Luke, bilang isa siyang quotation, sabi niya, the hardest prison that we cannot escape is the one who is in you. Ano yon? Yeah? Yung mindset. Yung mindset. Na hindi mo kayang baguhin ang iyong pag-iisip. Kaya sabi ni Apostle Paul, dapat maranasan ng mga anak ng Diyos, ng mga Kristiyano na matransform ang kanilang buhay, ang kanilang pag-iisip. Renewing your mind. Sabi na, but be transformed by renewing your mind. Anong ibig sabihin ng renewing your mind? Baguhin ang takbo ng pag-iisip. Na dapat ang pag-iisip ay makadiyos ang pag-iisip. Amen. Then, you will be able to test and approve what God's will. Upang malaman mo kung ano yung kalooban ng Panginoon, dapat madidiscern mo, malalaman mo kung yung mga bagay na ginagawa mo ay naka-align sa plano at layunin ng Diyos. Gusto ng Panginoon na lahat ng ginagawa natin, no, lahat ng mga plano, lahat ng mga goals, plans, and purpose natin ay dapat naka-align yan sa plano at purpose ng ating Panginoon. Amen. Kaya, sabi ko, Lord, kung yan ay mabuti, kasi, sabi ni Pastor Sunny, isara mo na yan, Arnold. Pero hindi. Sabi niya, hindi naman sara. Palakasin lang. Palakasin lang yung gawain ng Diyos. Ang gawain ng Diyos, hindi naman nagsasara yun eh. Amen? Hindi naman umaalis ang gawain ng Diyos yan. Tao lang naman umaalis. Tao lang umaalis. Pero sabi ko, kung yan ay mabuti, na if it is good, acceptable, and perfect, sabi ko, let your will be done. Ang kalooban mo, ang siyang masusunod. Amen. Dahil lahat naman ng bagay na hinihiling natin sa Panginoon ay tinadalangin po natin na everything we ask, everything we pray, lahat yan, it is in the accordance of the will of God. Dapat napapaloob yan sa plano ng Diyos. Kasi pag lumabas tayo sa plano ng Diyos, problema yan. Problema yan. So, because the will and the ways of God are perfect to those who love Him. Sabi po ng Romans 8:37, we are more than conquerors. Tayo ay higit na mananagumpay dahil kasama natin ang Diyos, dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y tumayo at tayo po'y magpasalamat sa Diyos. Salamat po, Panginoon, na sa mga ibinahagi mo sa amin para ma-overcome namin ang mundo. How to overcome the world. Lagi kaming nakakonect sa iyo, Panginoon.
na ikaw lamang ang tanging, the only source ng lahat ng aming pangangailangan. Na lagi kaming naka-abide, manatili sa iyong salita. Upang kami po ay makapamunga ng masagana. At kami ay patuloy mong pagpalain. Na kung saan, sa tuwing nagkasala kami, patuloy kaming manumbalik sa iyo, Panginoon. Magpakumbaba, humingi ng tawad, at sasabihin sa iyo, create in me a clean heart, O God. Sa araw-araw ng aming pamumuhay. Linisin mo kami, Panginoon. At patuloy mo kami, O Diyos, baguhin from glory to glory. At kailangan namin, O Diyos, ang empowerment ng banal na Espiritu para mapagtagumpayan din namin ang lahat, maging sa buhay po namin, anuman mga struggles, anuman ang mga problema namin, Panginoon, trials, mga pag-uusig, persecutions sa buhay po namin. Kailangan mapagtagumpayan namin yun. Hindi sa sariling lakas namin, kundi sa lakas na binibigay ng banal na Espiritu Santo. Kaya, O Diyos, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, pagtagumpayin mo kami, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan, O Diyos. Sapagkat pangako mo, Panginoon, you will never leave us, nor forsake us. Kaya salamat po, Panginoon, that we will continue to hold on to your words, to your commands, and to your promises to us. Na hindi kami, Panginoon, mag-aalinlangan sa iyo, na patuloy kaming mananampalataya sapagkat napagtagumpayan namin ang mundo sa pamagitan ng aming pananampalataya. Kung paano mo natagumpayan ang mundo, ganun din ang tagumpay naming tinanggap sa iyo. Kung paano mo natagumpayan ang kamatayan sa cross, ganun din napagtagumpayan po namin ang kasalanan, Panginoon God. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na ikaw lamang ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay sa iyong mga anak. Sapagkat kung kami hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Kaya maraming salamat sa araw na ito. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, binabalik namin sa inyo walang hanggang kaluwalhatian. Sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus namin, Panginoon, lahat magsabi ng Amen. Amen.